Halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Say hi, Jack. Hi. Hi. Say cheese. Cheese. Hi, Kuya. Bye, Kuya. Sus. Bye, Nak. See you later. Alright. Okay, let's go. Drink mo na water, okay? Ayaw mo na nito. Kuya Jake, ayaw mo si Kuya Jake. Oh, hi, Team Leosat. Hello, mga bro. So, today po is Tuesday. Nandito kami sa park. Malayo-layo yung park to sa bahay. Pero lagi na namin ito pinupuntahan before. Naglalakad lang kami papunta dito. Start na kasi ng spring vacation dito sa Japan. Start na ng spring. Masarap na yung weather. It's time to punta ng mga tourist dito kasi magsasakura na. Train! Natatakot siya sa tunog ng train kasi malapit kami. Lakas na. Puna siya ano be? Yung sipon mo. Sipon. Say hi, Tita Bru. Hi, you. Hi! Oh. Na 9:30 pa lang naman. Kainin ko na lang tong ano. 11 pa sana ako kakain kasi nga fasting, di ba? Si Papang, meron daw silang linis doon sa kanilang factory. So, 12 pa siya makakauwi. Si Kuya Jerome naman, part-time job today. Jack, may chocolate cake si Kuya Jake, oh. Chocolate cake. Ay, dirty ka dyan, Jack. Dirty. Tama na, dirty na siya. Nag-upo-upo na doon yung isa, oh. Iyo, pupo yan, Jack. Pupo. Iyo. Daijoubu. She? Say cheese! Cheese! 1, 2. Where's Papa Sibuyas? Face! Face. Oh, hi, Team Leosat. Hello, mga bro. So, today po is Wednesday. Magsi 6:30 AM pa lang po dito sa Japan. Pupunta ako sa JA na gasoline stand kasi nagpa-schedule ako doon ng service nila for change tire. Nakabili ako ng mga gulong online sa Amazon. Medyo nakamura ako sa Amazon. Pero yun nga lang, wala akong tools. wala akong knowledge. Siyempre, iba naman yung professional yung magkakabit ng gulong ng sasakyan. Kasi may mga checkings pa yan sila nagagawin. So, pinaschedule ko siya March 30, ngayong March 30. Pero, dumating kasi kahapon yung mga gulong. Nandiyan na sa likod ng sasakyan ko ito. Ayan yung mga gulong. Ayan. So, nakakita ko ng medyo kaya ng bulsa. Yung natitirang naipon ko doon sa 500 yen ko na parang book. Pinambili ko ng gulong ng sasakyan ko. So ngayon, pupunta ako doon sa JA, magsasabi ako sa kanila kung pwede bang i-change yung schedule ko na today ko na lang ipapakabit yung mga gulong. And kung hindi pwede sa kanilang ipakabit yung gulong today, ipapakancel ko yung schedule ko ngayong 30, tapos dadalhin ko na lang sila, or dadalhin ko na lang itong sasakyan ko or yung mga gulong sa ibang shop. Yun na lang yung sasabihin ko sa kanila. Kasi dapat makabit na talaga yung gulong kasi nga, natatakot akong mag-drive kasi crack na talaga yung 4 na gulong ko, puro sila crack lahat. Kapag lumiliko ako, medyo takot ako sa pagliko kasi nga baka bigla siyang pumutok ba. Buti na lang meron ng mga chat GPT kasi nag-construct lang ako doon ng mga kung ano sasabihin ko tapos ipapabasa ko na lang sa kanila mamaya para hindi na masyadong mahirap mag-explain. Kasi medyo mahirap mag-explain kaya gumamit ako ng chat GPT ba yan. So, pinatranslate ko sa kanya ng Japanese. So, ayun, mamaya, papabasa ko na lang sa kanila yun. Pero yun nga, nakamura ko sa gulong, pero hindi ko naman alam paano ikabit. So, nakamahal pa rin kasi yung service fee nila, 13,000 yen. Nandito na ako sa gasoline station kung saan ko ipapakabit itong mga gulong na ito. Walang problema kung today ko sila ipapakabit. Iwan ko lang daw itong mga gulong sa kanila, tapos balik na lang daw ako mga 9 AM mamaya.
Breakfast is served. Meron tayong garlic fried rice. Parang soup number 5. Yung simple soup lang. Ayan. Tapos ito, karagi, talong, ginisang ampalaya, tsaka egg. Umi kayo. Nagising na si Kuya Jerome. Bumanat agad. Nandito na ulit ako sa gasoline station and sumama si Papa and kasama din si Ate Jackie kasi after namin dito, ipapaparlor namin si Ate Jackie. Sobrang matataas na kasi yung mga kuko niya, pati yung buhok niya papagupitan na din namin. Pagod pa yan si Papang from work. Pwede naman sana ako na lang yung umalis pero gusto niya daw kasing sumama. Trinay niya tong eye drop na nabili ko sa Sugi Drugstore. Okay naman siya. And nag-antay pala kami ng mga 45 minutes. Medyo natagalan kami dito sa gasoline station na pag-aantay. Medyo naidlip nga din si Papang. But anyways, after ng 45 minutes, eto na, naikabit na yung mga bagong gulong na sasakyan ko. Yun nga lang, na late na kami doon sa schedule ni Ate Jackie sa kanyang pet salon. So nagmamadali akong pumunta dito at hindi na ako nakapag-vlog pa. Yogurt daw pa, yogurt. Natamaan ka gani. There, sit down there. Hold ne. Okay? Uy. There's a rainbow? There's no rainbow. Anong rainbow? Saan ang rainbow? Where's the... Ayun! Ayun oh. Iba-iba kasing color. Kaya sabi niya, there's a rainbow. Pa. Rainbow color kasi pa. Car, my car. Hold the papa hand. Iyo, hold the papa hand. Masuk, masuk. Hi, bye-bye. So, today is Saturday. Medyo hindi happy Saturday. Kung napanood nyo yung first clip,
Medyo sad day today kasi today nilet go namin yung aming 5-year companion, si Lilsa 2.0. Naka-move on naman ako kasi naiyak na ako kanina. Umiyak na ako kanina habang nililinisan siya para i-turn over doon sa pinagbentahan sa kanya. So ibinenta na po namin si Lilsa 2.0. Kasi dalawa lang yung loan namin ngayon. Loan sa bahay at saka loan sa sasakyan. So, mas importante kasi sa akin yung loan sa bahay, yung bigyan namin ng focus. Kasi itong bahay kasi, kahit wala na kami ni Papang, alam ko itong bahay, magagamit ni Kuya Jerome, ni Kuya Jake, ni Baby Jack Jack. Yung sasakyan kasi, kapag tumagal, masisira siya and maile-let go din siya. So, ngayon na medyo malaki pa yung value niya, ngayon namin na-realize ni Papang na i-let go na yung sasakyan habang malaki pa yung value niya. Kasi syempre, over time, sa paggamit ng paggamit, masisira talaga yung sasakyan. Hindi compare dito sa bahay na kahit tumagal yung bahay, hindi naman talaga agad ito masisira talaga compared sa sasakyan. So, medyo magtatagal pa yung bahay compared daw sa sasakyan. So, naisip namin ni Papang na i-let go na yung sasakyan para makapag-focus kami sa bahay at masustain yung monthly na kailangan ko na pera para sa ospital. Kasi nga, mahabang process pa yung kailangan kong pagdaanan. So, continuous pa kasi yung aking treatment para ma-manage yung sakit ko. Medyo parang na-heartbroken ako. Hindi naman tayo materialistic, pero alam niyo yung tawag na yun. Or alam niyo yung tawag doon sa may sentimental value kasi yung sasakyan. Kasi nga parang naging dream car na namin siya. Kasi nga kami yung pumili, kami yung nagpa-customize. Pero may mga pangyayari kasi na hindi natin hawak sa buhay. Kaya today, nilet go namin siya. Iyak ako ng iyak kanina. Naiyak pa rin ako. Iyak ako ng iyak doon kanina. At as in talagang yung iyak na, hindi yung simpleng iyak. Yung iyak talaga na humahagulgul ako. Lalo na yung moment na sinirado ko yung pinto sa likuran. Yung malaking pinto sa likuran. Tapos may nakalagay na yung wings. Tapos may nakalagay na Team Lilsa. Para akong nanay na nag-iwan ng anak sa kapamilya kasi hindi na kayang buhayin. Parang ganun yung pakiramdam ko kanina. But okay lang. Nakamove on naman ako. Medyo mabigat siya na desisyon na ginawa namin ni Papang. Pero para sa monthly expenses namin, sobrang malaki mahi-help niya. Kasi nga, nagma-monthly kami ng 60,000 yen para sa sasakyan lang na yun. And hindi siya pwedeng isabay talaga sa monthly payment ko sa ospital. Kasi nga, minsan, lumalagpas ng 10 lapad yung binabayad ko sa ospital. So, medyo mabigat na. Meron pa kaming loan ng bahay, may loan pa ng sasakyan. So, kailangan namin mamili. And yung pinili talaga namin is yung sasakyan, yung ile-let go namin. Kasi itong bahay talaga, kahit wala na ako, sabi ko kay Papang, gusto ko tapusin itong bahay para sa mga bata. Kasi kahit wala kaming monthly na iniipon na pera, meron kaming iniipon. Pumasok kasi kami sa Daiichi na ipon-ipon ng pera kada buwan. So, yung pera namin na pupunta doon sa insurance, may separate doon na parang mag-iipon ka ng pera. So, meron din kaming ganun, bukod doon sa life insurance, meron din kaming binabayaran sa Daiichi na ganun na nag-iipon kami ng pera sa kanila. Pero maliit lang din na halaga, sobrang maliit lang. Pero at least, meron diba kada buwan na iniipon-ipon. Ayun nga, so na-let go natin today yung sasakyan. And ang plano namin ni Papang, bumili ng used car, kahit hindi na super latest model, kahit old model, yung pinambentahan nung pera nung sasakyan, ibabayad namin dun sa murang used car. And okay lang naman kung papasyal kami sa ibang lugar na kailangan ng malaking sasakyan. Ang idea namin is rent a car. So kung sakaling mag-adventure kami, magre-rent a car na lang kami. Pero ang ngayon is meron kaming 2 sasakyan and wala na kaming monthly kasi fully paid namin yung bayad. And medyo gagaang yung bayarin sa road tax kasi yellow plate lang din yung kukunin namin, maliit na sasakyan. Compare doon sa malaking sasakyan na medyo malaki-laki yung binabayad nun sa road tax every year. So ngayon, medyo mamamanage namin yung monthly expenses namin. Kahit na tumagal yung treatment ko, maitutuloy-tuloy ko siya. Yun yung parang naging plano namin ni Papang, naging usapan namin ni Papang. May kailangan kaming i-let go para makapag-continue pa ako sa mga kailangan kong gawin sa ospital. Medyo may mabigat na nangyari today, pero alam ko, part lang to ng mga parang pagsubok ngayon sa amin. Pero syempre, kahit may mga pagsubok, matututo lang naman tayo mag-adjust. Mag-a-adjust lang tayo. Kasi yung mga pagsubok sa buhay, nandiyan naman palagi yan yung mga problems. So, ang kailangan mo lang, mag-isip lang ng maayos, magdasal para merong wisdom, para maiplano mo ng maayos yung mga kailangan mong gawin sa susunod.
magawan mo pa rin ng paraan. And sa ngayon kasi, wala po talagang tumutulong sa amin sa monthly expenses ko sa ospital. As in zero. Wala kaming taong nalalapitan na nagbibigay sa amin ng kahit konti para sa monthly expenses ko sa ospital. Merong mga kaibigan ako na nagpapahiram ng pera. Meron ako isang kamag-anak sa nandito din sa Japan na nagpapahiram sa akin ng pera kapag kailangan ko. Pero yung nagbibigay, yung nakikipag-share sa amin na, o ito, 5,000 yen, 1,000 yen, 10,000 yen, wala pong ganun. Talagang si Papa lang po talaga. And kayo mga bro, kung sakaling gusto nyo lang namang makig-share, kinakapalan ko na yung mukha ko. Kung sakaling gusto nyo lang man mag-share para sa monthly expenses ko sa ospital, meron atang parang button dyan sa ilalim ng mga subscribe button. Basta may button dyan na mayroong sign, dollar sign ata. Pwede po kayong mag-donate. Yun lang yung ating vlog for today. And okay lang na maging malungkot kasi kapag nalungkot ka, ibig sabihin wala ka ng ibang pupuntahan kundi maging masaya. Yun lang. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin. Please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit.